Mga kababayan, gusto ko pong maglabas ng sama ng loob dahil ako po talaga nalungkot nung nabasa ko po ang quote card na ito ni Congressman Marcoleta, mga kababayan. Alam niyo naman po, paulit-ulit kong sinasabi dito po sa mga videos ko na isa sa pinakamalapit na issue sa aking puso, mga kababayan. Pinakamalapit po sa akin yung issue ng West Philippine Sea. At isa po sa pinakamagandang dahilan kung bakit po nagustuhan ko ang pamamalakad at pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. ay dahil meron po siyang paninindigan para sa bayan, para sa bansa. Yung pong kanyang West Philippine Sea Policy, pabor na pabor po ako doon dahil kahawig na kahawig po ng polisiya ni Atty. Leni Robredo, mga kababayan. Yung po ang isa sa nagustuhan ko na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman po nung nabasa ko itong quote card na ito ni Congressman Marcoleta, ako po'y nalungkot at sumama ang loob bilang Pilipino. Sabi po sa quote card na iyan, mga kababayan, "There is nothing as West Philippine Sea." Ayan, diyan pa lang talaga po ako'y nadismaya na. Wala po yon. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Yan po ang sabi ni Congressman Marcoleta. Mga kababayan, bakit po sumama ang loob ko? Technically, kahit naman po nung bata ako, wala po akong natanda ang West Philippine Sea na tinatawag. South China Sea po talaga ang mga nasa libro. Pero, yan po ay sinimulang tawagin na West Philippine Sea nung time ni Pinoy dahil sa pagkakaunawa ko po, isa po yung paraan para ipaunawa at ipaintindi sa ating mga Pilipino, sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, na tayo may karagatang pagmamay-ari sa west side ng Pilipinas. Isa po yung paraan ng pag-assert ng ating sovereign rights, ng ating exclusive economic zone at ng ating teritoryo diyan po sa west side ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya kung ako'y makakarinig sa isang lingkod bayan or isang public official ng mga ganitong salita na in my opinion ay hindi po pabor sa interes ng bansa natin, natural lang po siguro nasasama ang loob ko bilang Pilipino. No? Dahil ang salitang yan, hindi ang pabor sa interes at seguridad ng bansa natin, in my opinion, yan po ay pabor naman sa interes na ipinupush or tinutulak ng China na sakupin at kuhanin ng possession ng ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea at ng ating mga exclusive economic zone. And siguro eventually, kamkamin na pati teritoryo natin. So talaga pong nakaka-disappoint, nakaka-turn off, nakakadismaya na sa isang lingkod bayan pa may posisyon sa gobyerno manggagaling ang mga ganyang salita. Again, naiintindihan po natin na wala naman talaga yung pangalang West Philippine Sea na yan. Pero yan po ay sinumulang tawagin West Philippine Sea noong time ni Pinoy Aquino, kung hindi po ako nagkakamali, dahil yan po ay isang paraan ng pag-assert ng ating sovereign rights, sovereignty, exclusive economic zone at teritoryo dyan po sa parteng iyan ng ating bansa. West Philippine Sea. Yung ibang bansa nga kung hindi ako nagkakamali sa China, inilalagay pa nila sa textbooks nila, sa passport nila, para ma-instill, no? Maikondisyon ang kanilang mga kabataan, ang mga susunod na henerasyon ng kanilang mga mamamayan na meron silang kinakamkam na teritoryo. So, in a way, tayong mga Pilipino, tinawag naman nating West Philippine Sea, yung West Philippine Sea na hindi naman lumampas para sakupin or tawagin na West Philippine Sea ang pag-aari ng ibang bansa dyan na may claim din. Fair and square lang naman po yung ginawa natin. Tinawag lang natin na West Philippine Sea yung ating nasasakupan. Yung nasasakupan sovereign rights natin at exclusive economic zone at teritoryo natin. So hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang irab sa mukha natin or ipamukha sa atin na isa pang mismong lingkod bayan, no? Na dapat talaga nag-iingat sa mga salita nila dahil yung mga ganyang salita at pahayag maaari yang makapagpababa ng moral ng ating kasundaluhan at nating mga Pilipino mismo, tayong mga ordinaryong Pilipino. Di bali sana kung ordinaryong Pilipino lang si Congressman Marcoleta, pero lingkod bayan siya, congressman siya. Maaring maraming maniwala sa kanya at sabihin na, ay, oo nga no? At pwedeng tayong mag-conclude, siguro pwedeng mauwi sa thinking or yung isipin ng mga Pilipino na pabayaan na lang natin, hindi naman pala talaga West Philippine Sea ang tawag dyan. Hindi po ba, mga kababayan?
Ang Pangulo natin, si PBBM, sobrang ingat ng mga salitang binibitawan pagdating po sa national interest and security natin. Hindi siya nagbitaw ng salita na maaaring makapagpababa ng moral ng kasundaluhan at nating mga Pilipino. As a matter of fact, yung mga binibitawan niyang salita ay nagpapakita ng tapang na nasa lugar at nagpapakita ng pag-assert ng ating mga teritoryo, ng ating mga soberanya, at ng ating mga exclusive economic zone. Kaya nakakadismaya na may isang habang yung presidente natin nag-iingat ng kanyang pagsasalita, no, na maaaring maging polisiya, maaaring ikadismaya ng mga Pilipino, maaaring ikababa ng moral ng mga Pilipino, habang yung presidente nag-iingat, umiiwas na makapagsalita ng ganon, may isang kongresista na nagsasalita ng ganito. Bilang Pilipino, ako po'y nadismaya, nalungkot at sumama ang loob. And siguro naman uunawaan nyo kung bakit, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ang dami na nga pong mga vloggers, trolls, at mga propagandista ng China na nagpapakalat ng mga pro-China narrative. Tapos makakarinig ka pa sa isang lingkod bayan or congressman ng mga gantong salita na hindi pabor sa itinutulak na pag-assert or sa itinutulak nating interest diyan po sa West Philippine Sea. Naintindihan namin, Congressman Marcoleta, na walang West Philippine Sea noon. Pero sana naintindihan mo rin kung bakit ginawa yung pangalan na yan, dahil isa yung paraan para i-assert natin ang ating claim. Mapa-teritoryo man yan, or sovereign rights, or exclusive economic zone. Ako bilang Pilipino, hindi po talaga ako makakapagsalita or makakapagbigay ng statement na hindi pabor sa bansa ko. Lalo pat kung ito'y pabor sa bansang kumakamkam ng mga EEZ at mga sovereign rights natin at ng ating teritoryo dyan. Sa ngayon, siguro mga EEZ or mga sovereign rights ang kinukuha nila. But eventually, kapag nagpabaya tayo, kapag tinanggal natin yung salitang West Philippine Sea, baka dumating ang panahon na pati teritoryo natin kinamkam na nila, mga kababayan. At talagang nakakadismaya po yung mga kapwa pa natin Pilipino nagbibigay ng pahayag, mga may katungkulan sa gobyerno, nagbibigay ng pahayag na hindi papabor sa ating mga interes na pinaglalaban. Nakakadismaya po. Uulitin ko, tayo pong mga Pilipino, sana naman po wag tayong magsalita ng hindi pabor sa bansa natin. Ano bang problema kung tawagin natin West Philippines yan? Magkakaroon ba ng gulo? Magkakaroon ba agad ng gera? Siguro hindi po naunawaan ni Congressman Marcoleta na yan ay isang paraan ng pag-assert ng ating teritoryo. Na kahit man lamang sa salita, sa pangalan, no, na maipakilala natin sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi na ang West Philippine Sea ay ating West Philippine Sea. Na ang karagatan sa west part ng Pilipinas ay West Philippine Sea. Walang masama po doon. Kaya nakakalungkot po at nakakasama ng loob, mga kababayan. Kaya ako nga po, ang mantra ko, hindi ako boboto ng kahit sinong kandidato, mapa-Senate man yan, or congressman, or congress, na pabor po sa China at may mga naratibo at statement na hindi pabor sa mga Pilipino. Habang yung Pangulo natin nag-iingat sa mga salita niya at as much as possible yung mga sinasabi niyang statement ay pabor sa ating interes, sa ating mga pinaglalaban, meron namang ganito. Sawang-sawa na po tayo at umay na tayo dun sa mga gawin na lamang tayong probinsya ng China, na pinapagalitan pa ang ating mga mangisda, na papel lamang ang Hague ruling, na tubig lang yan. Hindi po ba nakakadismaya, mga kababayan? Yung po ba yung gusto nyong narrative? Ulit-ulitin ko po at hindi po ako mahihiyang sabihin, ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas ay tatawagin ko pa ulit-ulit na West Philippine Sea. Wala pong masama doon. At kahit sa mga mas nakababata sa akin, sa mga pamangkin natin, anak, apo, ipakilala natin ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Wala pong masama doon. No? Labanan po natin yung mga kumukontra sa mga naratibong pabor sa bansa natin. Labanan po natin yung mga nagpapalaganap ng mga pro-China narrative para suportahan ang mga propaganda ng China. Labanan po natin yon. At wag po tayong sumuporta sa mga taong nagbibigay ng pahayag na hindi pabor sa bansa, sa mga Pilipino,
sa interes at seguridad ng bansa. Again, yung presidente nga sobrang ingat, no? Yung presidente natin ngayon, completely different. Sobrang ibang-iba compared to previous president, no? Pagdating dyan sa issue ng West Philippine Sea. Kita mo talaga na yung interest ng majority ng mga Pilipino ang kanyang pinaglalaban. Kahit tayo magpa-survey, Congressman Marcoleta, kahit magpa-survey tayo, mas maraming Pilipino ang pabor na tawagin niyang West Philippine Sea, yung karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kaya kong patunayan yan. Ipakita nyo mga kababayan sa comment section below. Isulat nyo dyan sa comment section. Pabor po ba kayo na tawaging West Philippine Sea ang West Philippine Sea? So ipakita nyo po sa akin ang inyong opinion. Tama ba natanggalin ang pangalang West Philippine Sea? Or tama ba na i-rub sa mga pagmumukha natin na yun naman ay imbento lamang, wala namang West Philippine Sea? Or dapat lamang natawagin nating West Philippine Sea ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas bilang paraan ng pag-assert natin sa ating mga claim diyan sa West Philippine Sea at bilang paraan ng pagpapakilala nito sa mundo at sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. I-comment nyo lamang po sa baba. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.